Agri TV. Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents. Ang ating mga past episodes sa Happy Pets, pinag-usapan po natin ang iba't ibang pet diseases. Paano ito masolusyonan, paano ito maiwasan. And today is special day dahil malapit na ang Kapaskuhan. May makakasama po tayong isang pet parent na maagang nagsiselebrate ng Kapaskuhan dahil ang kanyang fur baby ay isang pet survivor. Kaya mga ka-Happy Pets, ito po ang ating kauna-unahan ng feature ng pet survivor. Makakasama po natin ngayon si Ma'am Ruby at ang kanyang pet na si Maki. Magandang umaga po, Ma'am Ruby, and good morning! Good morning, Maki! Good morning, Miss Abby. Good morning, mga ka-fur parents. Ayan, ma'am, no, sobrang saya natin ngayon, no? Si Maki pala ay isang pet survivor. Yes, opo, totoo po. So, ma'am, tell me about Maki. Si Maki po ay 1 year and 7 months old na po na Shih Tzu, Choco Liver line. Nakuha ko po siya nung siya po ay 2 months old pa lang. Kaya lang, ang nangyari nung 2 months old pa lang siya, after 2 days sa bahay, nalaman namin and na-observe namin na mayroong something wrong sa kanya, parang may sakit. Nung nag-worry na kami sa kanya, after a few days nung madala namin siya sa bahay, so may nag-recommend naman talaga sa amin ng veterinary clinic na ito, itong Raimundo. So ang ginawa namin, so dito kami nagpunta. And then yun, pagdating naman namin dito, talagang chinek siya agad ng mga vets, tapos gumawa sila ng blood test. And then nag-positive na nga siya na it's distemper. Distemper virus. So di ba mga ka-Happy Pets, nag-feature din po natin itong sakit na ito, no? Sobrang crucial talaga nitong sakit na to. So ma'am, ano yung na-feel mo nung sinabi sa'yo ng vet na meron siyang sakit na ito? Nung una talaga nagulat, tsaka nalungkot kasi parang kukuha pa lang namin, tapos parang kasi tinapat naman agad kami. They were very honest naman na sinabi na, ma'am, pag ganitong sakit, talagang mahirap po yung chances. Given na yun na talagang baby pa siya that time, at saka talagang siguro nakakaisang vaccine pa lang siya. So parang hindi pa siguro covered talaga yung ganon. So ma'am, ano po yung actions ng mga vet na ginawa para kay Maki? So after na ma-check siya physically, so yung ears niya, tiningnan lahat, yung mata, yung ilong, yung bibig, and then nag-blood test na sila. So nag-positive nga siya for distemper. So agad ang ibinigay nila sa akin is kailangan i-isolate namin siya, which is capable naman kami sa bahay kasi may enough space naman kami. And then talagang ibinigay nila agad sa amin yung mga gamot na kailangan niya. Tapos supervision lang. And then, from time to time naman, anytime na tumawag kami dito sa clinic at saka doon sa vet, sumasagot naman sila. Paano nyo nalaman na nakasurvive siya? So, after, siguro mga 10 days, makikita mo naman talaga physically, mas naging active, yung mga napapansin mo na mga discharge na lumabas din, parang something sa kanya nawala, tapos kumakain na siya, naging playful na, yun. And then from then, nirepeat namin lahat yung vaccine niya. So very important talaga yung mga vaccine. Yeah, very important talaga makomplete natin yung vaccine kasi without the vaccines, wala din silang panglaban with that kind of viruses, no? Ayan, so nalaman nyo naman, di ba, nakasurvive po si Maki. So, ano po yung naging buhay nyo na with Maki? Simula nakasurvive po siya. Siyempre, mas naging okay. Mas naging happy din yung mga anak ko. Mas na-enjoy namin siya. Mas na-baby si Maki. Mas na-spoiled. Mas na-spoiled. So, kumbaga, talagang nakakatanggal talaga ng stress pag mayroong fur baby sa bahay. And so far, hanggang up to this day, healthy talaga siya. And very important talaga, hindi namin nami-miss yung check-ups, at saka yung kanyang mga vaccines, lahat, updated talaga. So ma'am, ito, ano po yung may i-advise nyo sa ating mga kapwa pet parent? So siguro yung tip na maibibigay ko sa mga kapwa ko fur parents is yung attitude natin of responsibility, dedication, and commitment. Kasi mahirap talaga, at saka malaking responsibilidad talaga ang magkaroon ng mga
pets kasi para din silang mga tao. Dapat monitor natin yung health nila. Dapat meron tayong alam na veterinary clinic at mga veterinaryo na mag-aalaga sa kanila para ma-monitor yung kanilang health at saka yung mga sakit at yung kanilang mga vaccines and dewormings. Kailangan lagi tayong updated about that. Thank you so much, Ma'am Ruby. Sa mga ka-Happy Pets, sana nagkaroon pa rin po kayo ng konting pag-asa, lalo na kung parehas kayo na pinagdadaanan nito ni Ma'am Ruby, no? Mga ka-Happy Pets, magkikita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang episode ng Happy Pets, Happy Pets.